What's up, peeps? Kayo ay nakikinig dito sa nag-iisang tambayan ng mga hopeless romantic sa ating pamantasan. Ito ang status is complicated. Ako si DJ Basti, ang DJ na hindi basta-basta. Samahan niyo kong tuklasin ang kakaibang kwento ng ating letter sender sa araw na ito. For sure ay marami kayong mapupulot na aral at inspirasyon sa episode natin ngayon na pinamagatang Red Strings of Fate. Sabi nga ni William Shakespeare, journeys end in lovers meeting. Kumbaga sa madaling salita, ang dalawang magkaibang landas at mundo na tinatahak ng dalawang magkaibang tao ay nagiging isa sa pagkakataong magkatagpo sila at mahulog sa isa't isa. Dear DJ Basti, ako nga pala si Faith. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong nakakakita ako ng red strings? Yun bang kumukonekta sa dalawang taong nakatadhana para sa isa't isa? Napaka-imposible kung iisipin, diba? Di ko nga alam kung maituturing bang biyaya to. O baka siguro, sumpa. Faith! Uy! Oh, gulat na gulat ah! Oo, lumiliwan na ng utak mo, no? Dito na naman kayong dalawa para guluhin ako. Tama! Alam mo naman kami. Siguro baka na daanan niya yung red string mo! Yan na naman tayo sa red strings na yan. Eh di nga kayo naniniwala sa sinasabi ko na yun, diba? Naniniwala ako. At saka isa pa, tignan nyo. Ang dami-dami ko pang gagawin, no? Kaya, tigilan nyo na ako at aalis na ako. Bye. Okay, babe. Bye, so. Bye. Maghiwalay sana kayo. Hindi mo kaya. Hoy, iho. Library ito at hindi tulugan. Pwede ka magrenta ng kwarto sa labas kung gusto mo. Sorry po, ma'am. Wala pa po kasing tulog eh. Pasensya na po. Hi, Mama Mary. Diyos!
Promise. Focus naman so much. Nakakaaral mo yun, paglaro mo na ako sa korte. Kaya talaga. Pero alam mo, yan, no? Yan na yan. Kasi, Wait. ang oras mo, lunchtime na. Luna, hindi pwede. Alam mo namang mahirap lang kami. At panganay ako. Tsaka isa pa, kailangan ko makagraduate with Latin honors at makahanap agad ng trabaho. Kapag nangyari yon at nakatulong na ako sa mga gastusin after graduation at tigilan na nila yung kaaaway araw-araw dahil sa pera. Ay, ang hirap talaga maging panganay sa isang Asian household, no? Buti na lang, baby ako ni Luna. Sorry. Ba't ganun? Lagi pa rin nag-away mga magulang mo. Ganyan na sila since LM tayo, Pero huwag ka mag-alala kasi kahit ganun, alam namin kayang-kaya mo yan. Naman! Baka future attorney namin Totoo. yan. Imagine mo, attorney. Fatima de Guzman. Di ba? Kaya ka, ipaglaban mo ko. Naman. Pero ano, ask ko lang, no? Nag-almusal ka na ba? Yun na. Nag-lunch ka na ba? Yun na. Di pa siya nag-lunch? Di pa siya nagkakasama ka na namin. Tara na. Tara na. Sige Ayoko na. ng attorney Oo, dito. sige na. Ito na. Sasama na. Sige na, ito na. Dami mong bit. Ito na nga. Oo, sige. Diyan kayo magaling. Third wheel na naman ako. Faith, talaga bang nakikita mo kung sino yung para sa isa't isa? Hindi sa ano pero paano kung mali yung hula mo? Sino ba kasi nagsabing nanghuhula ako? Ito si Luna. Hindi, ang sinasabi ni Luna, paano kung yung mga magkadugtong yung red string, may ibang partners ngayon. Hindi ibig sabihin, hindi pa settled yung fate nila. Parang di pa settled. Ibig sabihin nun, mag-iiba yung partner nila o yung correct string nila? Hindi. Kasi simula pa lang, mayroon na talagang tao na kalaan para sa'yo. Fix nang may someone para sa'yo. May pagdadaanan lang talaga yung bawat isa bago nila makita at makilala yung para sa kanila. Paano naman kung correct string nga nila, magkaduktong, pero lagi naman silang nag-aaway. Di ba? Parang ang toxic nun. Totoo lang Hindi naman porket sinabing magkadugtong yung red strings nyo wala na kayong pagsubok na pagdadaanan. Ganun. Pero Faith, kami ba ni Luna? Magkadugtong ba yung red strings namin? Dami na namin nilaban ito, Dami na namin napagdaanan mula sa pamilya namin, sa ibang tao. Pag di pa kami nagkatuloyan, ayoko na. Tama na. Ano ba pinagsasabi ng tao? O sige, Overthinker lang. Pakita natin kay Faith kung magdudutong talaga yung string natin. Ganun ba yun? Magdudutong ba? Katugtong ba? Kaya nyo pala ako kinukulit sa red string na yan, Gusto nyo talaga malaman. Naman! Sip mo. Ay, nako. Pero sabi mo, di ba, lahat ng tao may red strings. Buti walang napapatid, no? Nagkalat pala yan kahit saan. Alam mo, manahimik ka na lang kung wala akong matinig sasabihin. Ayaw mo na ba ng jokes ko, Faith? Meron. Meron? Literally? Figuratively. May mga napapatid sa red string ng iba, kaya akala nila yun na yung para sa kanila. When in fact, Hindi. Sa bagay, may ganyang cases talaga. Grabe naman si Doktora. Ang dami talagang pa-cases. Pero sa case mo, Faith, di ka ba nagwa-wonder kung sino yung karugtong ng red string mo? Anong karugtong? Iputol nga yung reds. Ano ba kayo? Okay lang. Alam ko na sa simula pa lang na hindi para sa akin yung love-love na yan. Tsaka tanggap ko na. Alam niyo, maputi pa umuwi na. Sa bahay na lang ako magre-review para tahimik. Kayong dalawa, mag-review kayo. Bye, Dapper! Bye, Faith! Ingat ka.
cellphone ko. Saan na? Ito. Ay! Panyon niyo po. Nakikita mo rin, no? Ang alin? Yung mga red strings, nakikita mo rin sila? Teka, pamilyar yung mukha mo sa akin, ah. Ay! Ikaw yung nasaraduhan kahapon doon sa LRT, di ba? Anong pa pala? Si Simon E. Bautista III. Hindi ko nga trip pangalan ko kaya kahit Seb na lang. Ikaw ba? Faith? Faith? Yun lang. Damot naman nito, pangalan lang eh. Fatima de Guzman. Faith na lang. Faith. Ganda. Bagay sa'yo. Matagal ba simula nung makakita ka ng mga ganyan? Kailan pa nagsimula yan? Mula magkamalay ako. Pinanganak yata akong ganito. Ikaw? Ewan ko nga eh. Alam mo yun, parang nagising na lang ako isang araw tapos nakakita na ako ng mga ganyan rin. Hindi na talaga siya nawala eh. Alam mo, nakakatawa nga dati nung inaya ako nung mga kaibigan kong maglaro sa labas. Yun pa yung unang beso na makakita ko ng mga sinulid na yan. Tapos, todo tumbling talaga ako para lang maiwasan yung mga yun. Kasi hindi mo pa alam para saan yun, di ba? Para na talaga ako nagcha-Chinese garter. Tapos kaya pala tinatawanan ng mga kaibigan ko kasi hindi pala nila nakikita yung mga nakikita ko. Hindi ko nga magets kung bakit may mga putol na sinulid eh. Kasi sa iba naman may kakonekta sila. Eh yun sa Faith, bakit? Paano? Ito? Oo. Ganito na to simula nung discover ko nakakita ko ng strings eh. Hindi ko rin alam kung bakit, pero isa lang ang sigurado ako. Walang nakakonekta sa kabilang dulo. Pero okay lang, hindi naman big deal yun. Kasi tanggap ko naman na hindi para sa akin yung mga ganyan-ganyan bagay. Lo, grabe naman mag-isip to. Lungkot naman masyado niyan. Sarap kaya magmahal, no? Ay, alam mo na. Tara, samahan mo ako. Teka lang ha, saglit lang. Okay. Kailangan ko na kasing umuwi eh. Nagmamadali na ako kasi kailangan ko mag-review exam na namin next week. Oo, next week naman pala eh. Tara, kaya mo yung mag-review. Tara, Wait! Pwede ba maglakad na lang tayo? Hindi, kaya mo yan. Sis, ang lakas ng ulan. Faith ba yun? Mukhang si Faith nga. Tingnan mo, oh. Ngiti-ngiti kasama ng Mr. Redstein niya. Ikaw talaga, ano natin siya? Makaingit eh. Kahit pag siya nagkasakit, deserve niya yan. Nahihinga ako. Okay, oo, dami pa naman yan. Tingnan mo, bakit? Sab, alam mo ba? Ano? Paborito kong kumain ng ice cream habang nanonood ng sunset. Talaga ba? Ang comforting kasi tignan ng sunset eh. Parang sabay kayong nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Tapos sabay lalamig yung paligid kasi nga palubog na yung araw. Sabay nun, lalamig din yung sistema ko dahil sa lamig na ice cream na kinakain natin. Paborito ko kaya itong gawin mag-isa noon. Pero ngayon, na-realize ko na masaya rin pala siyang gawin kapag may kasama.
Yun na. Ang lamig. Nakangilo ba? Faith, gusto kong malaman mo kung gaano ako kasaya na nakilala kita. Kung gaano kakahalaga para sa akin. Kahit anong mangyari, kahit putol pa itong mga sinulid natin sa daliri natin, mangako ako na mamahalin kita ng buong buo at walang pagkukulang. Siguraduhin ko rin, pipiliin kita sa araw-araw. At sure naman yun, kahit putol pa itong mga sinulid natin sa daliri natin. This time, ayoko nang tumakbo at magtago, Seth. Pagbibigyan ko ang sarili kong magmahal kasi alam kong yun ang deserve ko. Kaya, nangangako ako na gagawin ang lahat ng makakaya ko para sa kung anong meron tayo ngayon. Wala na rin akong pakialam kung putol man tong mga string sa daliri natin, pero isa lang ang sigurado ako. Mahal kita, Seth. Mahal kita, Faith. Ang cute naman ng parents mo. Kaya pala ganun sila ka-sweet kasi magkadugtong pala yung red strings nila. Pero alam mo, may napansin ako dun sa red strings ni Mama tsaka ni Papa eh. Nakatali lang. Tali lang? Paano nangyari yun? Hindi ko nga rin alam eh. Pero hindi ba magandang balita yun? Kasi ibig sabihin may para sa atin talaga kahit na putol na yung red strings natin. Hindi. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Hindi naman natin kailangan nakatali itong mga sinulid natin sa mga daliri natin, di ba? Para patunayan na talaga para sa isa't isa. Importante naman, Faith, mahal natin isa't isa, di ba? Mahal mo ako. Mahal kita. Yun lang naman, Faith, eh. Yun lang. Ka na. Ano lang umiyak? Mahal kita, Faith. Mahal kita. Seth. Gusto kong makakaulit tayo sa isa't isa. Seb, mangako tayong aalagaan at mamahalin ng sarili natin gaya ng kung paano natin mahalin ang isa't isa. We will choose our peace over anything. Hindi natin pagkakaitan ng kasiyahan ng mga sarili natin gaya ng kung paano natin napapasaya ang isa't isa. Hindi man kita kasama, alam kong nandito ka lang sa akin, nararamdaman pa rin ang pagmamahal mo. Magkalayo man tayo, pero magkasama pa rin. Hindi man magkadugtong ang mga sinulid sa daliri natin, pero ang puso natin ay abot ng isa't isa. Please. Pwede pa naman natin ayusin to. Huwag naman ganito. Seb, mangako ka. Please.
Mahal na mahal kita, Faye. Mahal kita. Lagi mong tatandaan yan, ha? DJ Basti, alam ko malungkot ang naging takbo ng kwento namin para sa ibang tao. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, nakita ko ang malaking parte namin sa isa't isa sa matagumpay naming paghahanap ng pagmamahal sa mundo. Sa paghahanap ko ng karugtong, nabulag ako sa katotohanang kailangan ko ng iba para maging masaya. Lagi akong humihingi ng validation mula sa ibang tao, na parang sila lang yung makakapagturo sa akin kung paano ba talaga magmahal at kung sino ba dapat yung mahalin. Kaya sabi ko sa sarili ko, ang sumubok na magmahal ay isang sugal na hindi ko tatayaan. Pero sa nangyari sa aming dalawa, na-realize kong mali ako. Maling-mali. Ngayon, alam ko na ang pag-ibig ay malawak. Hindi lang to limitado sa paghahanap ng kapareha. Na ang pag-ibig ay may iba't ibang anyo. Kailangan mo lang palayain ang sarili mo at makikita mo ang pag-ibig na nararapat sa'yo. Buksan mo lang ang mga mata mo dahil ang para sa'yo ay darating sa mga oras na hindi mo inaakala. Alam kong mahirap magmahal lalo na kung puro lungkot at sakit ang parating binabato sa'yo ng pag-ibig. Gusto ko lang naman na maramdamang mahalaga ako at kamahal-mahal. Pero bakit parang kailangan ko pang magmakaawa para matrato ng tama? Parang unti-unting namamatay ang natitirang lakas ng loob na meron ako. Pero na-realize ko na hindi mo kailangang hanapin ang pag-ibig. Dahil ikaw ang pag-ibig. Hindi mo kailangang mamalimos ng pagmamahal kasi kamahal-mahal ka kung sino at ano ka man. Kailangan mo lang tandaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabase sa kung sino ang karugtong ng talang nasa hiniliit mo. Minsan, nasa kung paano mo ito itataling muli para naman sa sarili mo. Ito na nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat sa pagbasa ng letter ko, DJ Basti. Sana gaya ko, mahanap rin ng mga listeners ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pinky swears, Faith. Ibubulong na lang sa kalawakan, pangarap to na dati pang gusto. Hindi alam kung bakit hinayaan at humantong pa sa ganito. Lahat ng bagay ay pinagsisihan, di na makaisip ng wasto. At talaga ba na ako'y kailangan kung saradong nating ito?